Ang bagong Pilipinas, the golden age of karahasan at katulonggisan. Meron na namang panibagong insidente ng pamamaril dyan nga sa Ateneo de Zamboanga. At ang involved dito ay napakabata pa. Isang grade 9 student lang pala ang katapat ng administrasyong bangag na ito. Imagine ninyo kung makabatikos sila dito kay VP Sara patungkol sa mga confidential funds daw, no? Na inu-utilize naman talaga ni VP Sara sa mga counter-terrorism operations noon pa man, no? Kaya nga nung panahon ni Tatay Digong wala mga ganyang klase ng karahasan, no? Hindi katulad ngayon, kita nyo wala pang 2 buwan, mahigit 1 buwan pa lang ang lumipas mula nung nagkaroon ng school shooting din dun sa San Jose High School dyan sa Leyte, no? Ito na naman, meron na naman dyan sa Zamboanga. Grabe lang talaga, di ba? It just shows failure of intelligence na naman for the second time, no? Walang iba, yan lang talaga ang aking masasabi. Papanong hindi, ito sa laki-laki ng intelligence funds ng gobyerno natin, no? Alam nyo ngayong taon na to, 2026 na lang, sa pagkakaalam ko, mahigit 11 billion. Billion with the letter B, bilyones, hindi milyon. Tapos noong 2024, pumalo pa yan ng mahigit 12 bilyones. Tapos nung last year, 2025, mabot ng 10 bilyones. O magkano na yung 3 taon na lang, 3 consecutive years. Teka, impromptu math tayo. 12 plus 11 plus 10. Bali, 23 plus 10, 33 billion mahigit. Di ba? Yan ang laki ng pondo para sa intelligence funds. Tapos ganitong klase, mga school shooting na involve isang estudyante, hindi nila maagapan. Grabe lang talaga. Itong mga loyalistang bangag na ito, hanggang ngayon siguro, puring-puri pa rin, no? Talagang kapit tuko at talagang paghahalik sa paa pa rin itong mga iniidolin nila mga bangag din, no? Imagine niyo, si VP Sara na lang, anong kini-question sa kanya? 100 million kanyo? Ikumpara na lang natin yan sa budget ngayong taon na to. Pag-usapan natin ang intelligence funds ng 2026, Alam nyo ba na around 95 times mas malaki ang intel funds ng bangag na administrasyong to kaysa sa pinupukol nilang pilit na 120 million daw na kini-question dyan sa OVP, no? 95 times. Tapos pati itong mga kakamping na ito parang nagbubulag-bulaga, nagiging bingi-bingihan, no? At talagang takot na bumanat din sa bangag na administrasyon. Pagbulin talaga natin yung dalawang yan, ng mga loyalista at mga pinklawan na NPA na yan, di ba? Imagine niyo wala silang masabi ngayon. Ang panawagan nila, wag daw i-spread ng mga ganyang klase ng mga content, no? Dahil it shows about violence. Paano hindi i-spread, di ba? Maganda nga it builds awareness, di ba? Yun ang balik ko sa kanila. Paano nating hindi to maagapan kung gusto nyo, tumahimik na lang ng tumahimik, di ba? Imagine niyo nabasa ko kanina lang may statement ng bangag na administrasyon to. Gusto nilang paimbestigahan daw, no, ngayon pagkatapos ng ganyang karahasan, no, matapos meron ng 2 namatay na minor de edad, saka nyo sasabihin na mag-imbestiga kayo. Yan, parang mga hipokrito talaga kayo, mga tulonggis na mga inutil sa bangag na administrasyon to, no? Ang ganyan, no, inaagapan dapat ang mga ganyang klase ng mga madudugong sitwasyon na kung saan ang ating mga paaralan nagiging parang mga battleground o ang mga kulay ng blackboard niya napapalitan ng kulay dugo dahil sa karahasan o violence na nangyayari ngayon. 1 buwan lang mahigit, kita nyo meron na namang school shooting. Hindi nyo masisisi ang bangag na administrasyon dito, sabihin ng mga bangag na loyalista? Paano hindi? Sino sisihin nyo? Ito, kumpara natin ulit ng panahon ni Tatay Digong, ang mga intelligence officers dun, tsaka mga ngayon, Imagine nyo mga intelligence officers ngayon, karamihan natutulog nila sa pansitan. Yun yata ang galawan ngayon kasi nga walang pangilang batas ngayon, hindi sila takot. Walang accountability, ultimo sa ating mga politiko, sa mga opisyalis ng gobyerno, no? Kaya pati mga intelligence officers natin tatamad-tamad, pawardi-wardi, di ba? Yung panahon ni Tatay Digong, hindi ganyan. Pag sinabi kumilos kayo, kikilos talaga yung mga yan. Dahil malilintikan sila. Unang-una sa hikutibong branch, diyan kay Tatay Digong. Makikialam yun, i-entrada yung si Digong noon. Ganyan ang ex-president Duterte natin. Ang layo, di ba? Hindi weak leadership noon
Ngayon talagang parang gummy bear, parang marshmallow, di ba? Oh, eto isa pang punto Nung panahon ni Tatay Digong, talagang mahigpit sila pagdating sa mga terorista, sa mga maute, talagang meron pala mga nangihimasok na grupo nun, naagapan na agad, ganyan kung paano nila i-utilize ang intelligence funds nun, no? Kahit nitong panahon na lang ni VP Sara Duterte, nung bago siya tanggalan at busisiin ng kanyang mga confi funds, no? Dahil nga masyadong inggit ng bangag na administrasyon sa kanyang performance, no? Ayan, kita nyo, walang mga nangyayaring ganyan kahit nung panahon ni VP Sara, nung may mga hawak pa siyang confidential funds. Wala, di ba? Ngayon, nakakarma ata ang bangag na administrasyon, ginagabaan dahil sa pagmamagaling nyo, dahil sa paghahanap nyo ng butas o fishing expedition dito kay VP Sara na wala namang ebidensya up to now, di ba? Day 16 ng trial kahapon, wala pa ring maipukol na solid and concrete evidence, di ba? Ano ito? Sisi nyo sa kung kanino? Sisi nyo yan dyan sa bangag na administrasyon. Sila may kasalanan yan first hand. Sino bang in charge dyan sa mga intelligence funds na yan na dapat na-utilize? It is about online radicalization itong mga insidenteng ganito no? Imagine niyo nakapag-live stream pa daw yung nagpaputok dun sa loob ng eskwelahan nakapag-live stream pa daw sa Facebook tapos hindi nakita yan ng cyber intelligence dapat may mga in charge yan sa laki ng pondo di ba? Hindi naman to terorista, estudyante lang yan, hindi nila ma-monitor tapos yung sa San Jose National High School din nung kamakailan lang no, nung Hunyo ganun din, estudyante lang din, hindi nila ma-monitor, di ba? Sasabihin nila, isolated, ito, isolated pa ba? Pangalawang beses, no? In a span of more than just 1 month? Grabe mga kanoypi. Talaga lang nakakapanindig balahibo na itong mga nababalitaan nating mga karasan sa panahon ngayon, no? Hindi na talaga may pagkailan na sobra-sobra ng pagkainutil, no? Direktahin ko na yung salita kahit medyo masakit pakinggan sa mga bangag na loyalista dyan para mamulat din kayo. Hindi naman kailangan forever na kayo magiging saradong isip nyo, di ba? Kailangan merong tigasing noipi rin na mag-open up ng mga minds nyo, di ba? Para talagang lahat naman tayo umasenso at umahon, no? Pare-parehas naman tayo ditong magkakadugo at magkakalahing mga Pilipino, di ba? Kahit pa ikay taga Norte, no? Kahit pa ikay taga Central Luzon o Metro Manila, wala kayong pinagkaiba sa mga Bisaya o sa mga Ilonggo, sa mga taga Mindanao, taga Barman yan, mga Muslim. Ako, taga Maynila ako. Diba? Pero pare-parehas ang tingin ko. Wala ditong Ilocano, Waray, Bisaya, Muslim. Wala. Pare-parehas. Pero kapag may kailangan tuligsain sa gobyerno, no, hindi ko tinitignan kung taga anumang rehiyon yan o kung anumang baluarte niyan. Diba? Kahit pa same religion ko yan, babanat-banatan ko yan. Tutuligsain ko yan. Diba? Magalit na ko. Sino magalit? Tiwalag ako ng relihiyon ko. Anong bias-bias dito pag sa tigasing noipi? Hanggang dito muna tayo mga kanoypi. At lagi ko lang kayong pinapaalalahanan na lagi pa rin kayong maging makabayan ng sa ganun. Ang Pilipinas ay maging Singapore one day hanggang sa muli. Ang inyong pinakasiga sa mga siga, tigasing noipi.